Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Si Dadong, naglilinis ng mga basura ni Madam dyan sa sasakyan. Morning mga ka-viewers. Kakape muna tayo. Bili muna kami ng kape. Natamad na mga gano'n. Kahit ano, siguro mga nagkakape kami mga twice a week. Minsan nga hindi rin. Ngayon lang din. Yung ano kasi, yung Tsaka, bagel na ano. miss yung bagel. Tsaka medyo malamig po ngayon, parang uulan. Bakit walang tao? Tingnan na naman, first time to, walang tao. Diba, walang tao? Ano ba yun, no? Yung bagel na jalapeno at shago? Ayun o, jalapeno. Ano ba yun? Ayan, papa, oh. May cream cheese ba yun? Oo. Pwede mo siya ipa-toast with plain cream cheese. 1 medium double-double, please. 1 small double-double. 1 jalapeno and 1 cinnamon bagel toasted with plain cream cheese. Ano, dali lang ta? Magwa pa ta? Ganda dito, no? Oo nga, dali lang ta, Antay. Oh, si Dadong may pa Timbits. First time mo order ng Timbits, ha? Kape po muna tayo. Minsan-minsan naman, nagkakape naman kami. May naglibre, minsan hindi mo mahindian. Pero most of the time, bahay lang kami. Last time lagi kami dito. Oo. Eh, bawal na palaging ganito yung kape. Tapos, di ba yung mga pastries, nakakataba. Saan? Yun pong pagkain namin. Bagel. Masarap siya pag may palaman, pero pag plain lang, medyo matigas siya. Isang ganito, busog ka na. Pwede ka na hindi kumain ng kanin. Kasi mabigat sa tiyan. Ikaw lang. Huh? Ikaw lang. Hindi pwede kumain ng kanin. Siya kasi, biluin mo, meron pa siyang Timbits. Ano yun, pambaon mo? Yun ang agda ka? Kain tayo. Late na. Baka hindi ng alok. Ako naman wala naman kasi akong problema sa ano. Sa sugar, Cholesterol, no? cholesterol, high blood, Sa BP. BP, wala akong ano, problema. Isa lang ang issue, yung uric. Yung sugar din naman daw yun pa. Nagkukos, kaya nanakit yung mga joints. Marami ang ano, dahilan. Yung sugar, salt, diba? Red meat.
Kita nyo yung video namin laging nasa backyard kasi yun lang ang time na mag-iipon-ipon yung mga barkada ba. Kung sino lang yung available. Kung makikita nyo minsan hindi kami kompleto. Kung sino lang yung bakante na gusto pumunta. Tapos ano lang, sharing lang kami sa food. Tsaka hindi pa po kami nakakapasyal sa medyo malayo. Kasi yung mga bakasyon nila, nakalaan, yung mga off nakalaan yan kung kailan gagamitin. Hindi kami basta-basta nakakaalis na pupunta sa malayo. So, kagaya neto, siguro by September tayo makakapuntang Calgary, no? Bali, marami kasi kaming mga nakaabang na mga activity like camping. Kasi yung camping talaga pinaglalaanan namin ng ano yan, ng time every year. Meron kaming 2 camping, minsan nga 3 pa. Kaya doon namin nilalaan. Tapos yung iba naman, magbabakasyon sila sa Europe. Kami lang ang maiiwan dito. Saka hindi tayo basta-basta nakakapunta sa medyo malayong lugar. Kasi yung travel time, tsaka dito hindi naman ganun kadami yung mga pasyalan talaga na magandang sceneries, mga ganyan. Kailangan mo talaga pag galing dito sa amin, mag-out ka talaga ng mga 5 hours o mahigit pa. Yung mga lugar kasi na medyo maganda, andun sa mga 3 hours travel, 5 hours travel, yung mga ganun. Dito kasi yung lugar namin kasi patag sa mga hindi nakakaalam, yung hindi taga rito, prairie kung tawagin, as in taniman lang siya ng mga canola, parang field talaga siya. So kapag nagta-travel kami sa labas, maramihan kami, grupo din. Dahil masaya, nakakatipid sa expenses, sayan sa mga ano namin, katipiran. Tsaka iba yung travel na may mga kasama talaga. Yung may mga travel buddy ka talaga na. Ang pangit na, halimbawa, 3 lang kami magta-travel, tapos bago ka lang doon sa isang lugar, parang hindi mo rin may enjoy. Ako, parang nasanay na kami na lagi kaming magkakasama. Maliban sa tipid, masaya. No, iba no? Sabihin mo pagod ka, Like yung pero masaya. travel namin last time sa Winnipeg. Sharing namin, ano lang, parang Wala pa 60. 54 each lang. 54 per head. Ano lang yun? Sa Gas lang sasakyan, gas. Bali, ang $54 na yon na bawat tao, nag-rent kami ng sasakyan at saka gasolina. Kaya malaking bagay siya. Instead na dadalhin mo pa yung sasakyan mo. Shoutout muna tayo kay Risa Shramik ng Sarnia, Ontario. Ayan, taga Cebu daw siya. Yan, hello sa inyo dyan sa Ontario. Yung buntag si Imuday. Si Dadong, medyo marunong itong magsalita ng Cebuano. Ako, hindi. Kasi nakapagtrabaho kayo dati sa Cebu, di ba? Nakapag-construction kami dati. Tsaka shoutout din kay Jenebeth Moreno ng Dammam, Saudi Arabia. Ayan. Shoutout din dyan kay Sir Mike Garcia. Sir Nakita Mike, ka daw niya. Kapag makita mo ako, batiin mo ako. Kaso lang nagda-drive kayo ata nun, kaya hindi kanya mabate. May sinundo lang ako na kaibigan. Yun yung time Yun yung na time nag-barbecue na kami. Nag-barbecue kami sa likod. Kasi wala siyang sasakyan. Sinundo namin para naman makapag-banding kami. Shoutout din po kay Luisa Alinsunurin ng
Australia. Ayan, hello sa inyo dyan sa Australia. Tsaka kay Maris Corix Channel. Maris Corix Channel. Ayan pala, kwento lang po namin, kagahapon, nag-inquire kami kung magkano yung magpaputol ng kahoy dito sa amin sa Regina. Ang mahal pala. Pag ipaputol mo yung isang buong puno, aabot siya ng mga 1,000. Grabe, no? Kasi, yun yung kahoy na yung malapit dun sa rain barrel ni Dadong. So, medyo close siya sa wall ng bahay. Siyempre, iniisip ng may-ari ng bahay na baka mamaya mag-cause pa siya ng damage dun sa wall, tsaka pati na rin sa sahig, no? Kasi pwedeng, iangat niya yung... Sa wall talaga. Sabi ng taga-putol, kahit daw na elm tree siya, kasi yung elm tree dito, may time lang na pwede kang magputol. Kumbaga, allowed may ka. months siya. Oo, allowed ka na magputol ng mga branches from September till March ata. So, ngayon, nakaban pa. Pero, pag sila yung magpuputol, allowed sila. Kasi, syempre, kukuha silang permit sa city. Tapos, ang gagawin pala nila nun, sila magpuputol. Tapos, yung buong katawan ng kahoy, dadalhin nila. Lahat yun. Oo, lahat. Mula branches hanggang sa puno. Ano nila yun? Kuhanin pala nila kunin yun. nila lahat para maiwasan yung infection na tinatawag. Kasi mai-infect yung ibang mga puno. Dahil yung mga nakatira doon na mga bugs lilipat Mga doon sa beetle. iba. Oo. Mga beetle na Kung ano man yung mga nakaka-infect doon na mga insekto sa kahoy, kahoy, lilipat sa pwedeng- ibang puno. Kaya may isa pa kasing kahoy doon na pina-check din namin kasi nag-i-split siya sa gitna. So, ang pwede daw gawin, lagyan ng bolt, kasi di ba nag-i-split siya in between. Pwede lagyan ng bolt para ma-secure yung branch na, yung parang matatanggal, parang mababali. Or, parang i-consult pa niya sa city kung kung hanggang saan ba niya yung pwede niya putulin, ganyan. bakit sa city ba yun? Hindi. Pero kailangan ng permit. Kasi kung halimbawa ngayon, 'di ba kasi ban pa, Ibig sabihin, malamang pag allowed yung mga sila. kahoy doon na nakapaloob sa perimeter, Oo, hindi kanya ng city yun. sako pala ng May-ari ng bahay. property. Oo. Okay. Kasi yun tiningnan niya kung alin doon yung, tawag doon? Yung valve ng water. Basta, chinek niya kung nasaan yung water control valve. Parang main control ng Oo, water. sa labas. Kasi nandun yun sa bush banda. So, nung pagka-check niya, pasok doon sa area ng bahay, yung tree na gusto natin paputol. So, ibig sabihin hindi kanya ng city yun. Kasi kung kanya pala ng city yun, tapos gusto mong ipaputol, kung kung may chance ba siyang maka-harm sa mga tao doon, kasi naka-split nga yung branch niya, siguro, libre nila yun. Okay. Dahil kanya na may-ari ng bahay, expenses mo yun, shoulder mo yung pagpapaputol. Isang kahoy lang yun 1,000. Oo, isang kahoy lang. So, ibig sabihin, parang hindi rin pala maganda pag kaya yung bahay mo, maraming puno na medyo malapit sa bahay. Kasi, kung may chance na makakasira siya ng wall, at the same time, kung gusto mong paputol, magastos pala. No? Dapat talaga kapag may puno ka ng kahoy, Medyo malayo. kailangan andun siya sa mga 3 meters Away from sa mga walls bahay. mo. So, dapat pala, pag bumili ka ng bahay dito, check mo din talaga yung mga puno na malapit sa wall. Oo. No? Dapat nandun siya sa backyard lang, Kaya ganyan. makikita namin yan kung talagang may sira yung wall namin Pagka pinutol na yon. Hindi, pag binuksan na namin. Ay, oo. This coming kasi may project kami this coming August. September. August. May project kami. Nagpapalit kami ng lahat ng drywall sa basement. Kaya abangan nyo yun, yung pagda-drywall namin.
insulation. Bakit i-drywall? Lalagyan ng Lalagyan lang ng extra support yung bahay. karamihan kasi ng mga bahay dito. Lalo na yung mga may edad na ng mga bahay. 50s, 60s, 70s. Nag-iiba yung form ng lupa sa ilalim. Mayroong tumataas, mayroong bumababa. Hindi na siya nagiging pantay. Mostly paumbok. Paumbok sa gitna. Umaangat sa gitna. Tapos yung bandang gilid, yun ang lumulubog. Kasi ganito daw talaga yung lupa dito. Kaya sabi ko nga nitong August, marami-rami yung project natin, lalo na sa house renovation. Kaya i-vlog din natin yan para kahit papaano makatulong sa mga gustong mag-DIY. Yung mga basic lang naman, simple lang na mga DIY, kahit tayo kaya natin. Dito kasi napakamahal ng labor. Isipin mo yan, paputol nga lang ng kahoy, 1,000 na. Diyos ko, grabe, no? Diba? Kaloka, kung halimbawa pala may 2 kahoy ka lang na gustong ipaputol, pero imo 2,000. Sa lahat ng mga viewers po namin, maraming salamat sa palaging panonood ng aming mga videos. Tsaka sa mga bagong subscribers namin, maraming salamat din po. Check natin. Yung nagtitent, ayun dun pa. Ayun yung nagtitent. Ayun, no? Blue yung tent. Homeless siguro yun. Kasi ang dami niya mga bit-bit na mga gamit. Yan yung sad part dito. Pinakamalungkot na part dito na magiging homeless ka. Oo naman. Nandito ka na sa Canada, tapos na homeless ka pa, no? Parang din. Nagiging homeless ka, pero medyo okay pa. Kasi walang snow. Oo, mahirap dito maging homeless. Kasi syempre yung panahon, 'di ba? Sobrang lamig. Pero alam ko parang may shelter ata sila dito para sa mga homeless pagka winter. Pero baka advantage naman, may mga pagkain na mahingian. Ay, oo. Yan Dito, lang. no? Talagang may supply sila ng pagkain. Gagawa po tayo ng siomai. Nilagyan ko siya ng konting dahon ng sibuyas. Ang bango ng sesame oil. Ayan po, kompleto na yung siomai natin. Munti ko na makalimutan yung shrimp. So, ito na po yung nabalot nating siomai. Ayan. Medyo madami-dami din yung nagawa ko. Steam na natin kasi nakulo na yung tubig. Mga 15 minutes. Luto na to.